Straightforward conversations. Get the story behind the headlines right here on The Newsmaker. Thank you for joining Newswatch Plus. I'm Tristan Odalo. The International Criminal Court Appeals Chamber will decide on whether it will proceed on the case of former President Rodrigo Duterte. The decision will shape the outcome of the proceedings and the plight of the families of drug war victims. Joining us on the show is ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Attorney Conti, thank you for your time. Let me start with how important is the decision of the ICC Appeals Chamber on the jurisdiction challenge of the Duterte camp as a whole? Naku, malawakan ang epekto ng jurisdiction issue dahil ang tanong dito, may kapangyarihan ba o dapat ba may kakayanan bang silipin ng ICC yung sitwasyon sa Pilipinas? At ang tatamaan nun, kung wala, yung kaso laban kay Duterte at ano pa mang dagdag na kaso na bubuksan sa investigation ng ICC. At ultimo, yung investigasyon, lahat ng binusisi nila patungkol sa war on drugs o sabihin na natin patungkol sa Pilipinas, kakalimutan nila kung wala naman pala silang kapangyarihan. Una ko rin talaga na sa totoo nagkaroon na ng initial na desisyon patungkol dito. Noong October, nagdesisyon yung pre-trial chamber o ito yung nakikilala natin na nag-hearing noong February. Tinanggihan na nila yung request ng depensa. Sabi nila, meron namang jurisdiction yung ICC. Umapela yung depensa, kaya ang magpapasya tungkol sa issue na ito ngayon ay ang appeals chamber. Sa makatuwid, parang magiging pinal na desisyon itong sa appeals chamber kung may jurisdiction ba ang ICC sa panahon na naging miyembro ang Pilipinas nito. The pre-trial chamber has previously affirmed the jurisdiction on the Duterte case, but how do you think it will factor into the review of the appeals chamber? And do you think the prosecution's position is strong enough at this stage? Malakas ang laban patungkol dito sa jurisdiction dahil una pa sa simula pa lang makikita mo na ang ICC ay hindi basta-basta makakawalan yung jurisdiction kung meron siya. Lalo na wala namang ibang dahilan para bitawan niya ito. Sa pinakatanong na lang kung meron bang investigasyon o kaso na nabuksan sa Pilipinas patungkol sa war on drugs, meron ba? Wala. Kaya alam niya ang bigat ng pagkawala ng proceeding sa ICC, hindi lang dun sa mga Duterte, no, kundi dun sa iba pang may kasalanan. Kaya confident din ako na hindi mo lang basta makikita sa Rome Statute, meaning sa batas, makikita mo din sa facts o sa nangyari talaga. Noong February 2018, binuksan ang preliminary examination sa Pilipinas. Nag-withdraw tayo ng March 2019. Kumagat na, kumbaga, ang jurisdiction ng ICC bago pa man tayo makaalis ng ICC. What are the possible scenarios that the appeals chamber could rule on, and how likely is a reversal sa mga ganito pong klaseng decision-making ng appeals chamber? Kung ano ang kanilang pinapangarap na matapos na ang kaso laban kay Duterte. Ang termination na ito ay, sa totoo, ang bunga niyan, release niya. Ang kumbaga dissolution ng kaso, ang pagkawala ng kaso, ang ibig sabihin din ay mawawalang bisa din yung warrant of arrest. May kaunti lamang proseso, may kaunti lang na paperwork patungkol dyan. Kumbaga hindi naman ganun ka-automatic kaagad yung paglaya niya. Pero ultimo, hindi na mangingialam, hindi na sisilipin ng ICC ang kaso dito sa Pilipinas patungkol sa war on drugs na naganap. Whether kung anumang period o whenever. Kaya malungkot na development yon sa bahagi ng mga biktima dahil saan na kami ngayon hahanap ng hustisya. But on the other hand, if the ICC Appeals Chamber upholds jurisdiction, what will happen now to the case, and will this have any impact on the timeline of a possible trial? Kung may jurisdiction, tuloy lang ang pagpoproseso ng pre-trial chamber sa kung anong ginagawa niya. Kumbaga, walang na makakapigil sa kanya na gampanan ang tungkulin niya. At yun ay
ang magbaba ng desisyon patungkol sa ano ang saklaw ng kaso kay Duterte. Yun naman ang pinakatanong doon sa confirmation of charges. Ano ba ang dapat ikaso dyan? At kung oo o hindi, maririnig natin siguro sa susunod na linggo. At matapos nun, doon pa lang malalaman natin kung kailan at paano na nga magsisimula ang trial o ang pagbubulatlat na ba kung ano talaga ang nangyari ng war on drugs. Attorney Conti, help us understand, is the decision of the appeals chamber final or are there other remedies that parties can still pursue after a decision? Alam mo, ang hirap never say never, sabi nga Mm. nila. Pero, una, sa totoo, ito ay pinal na desisyon na. Ito ang kanilang Supreme Court at hindi sila sanay o wala sa karanasan nila ang gumawa ng, ang tawag natin ay motion for reconsideration or parang apela doon sa desisyon sa same court pa rin. Kumbaga, tatanungin mo dun sa mga dati nang nagpasya, sa judges, na pwede mo bang silipin ulit? Hindi sa kanila uso yung ganoon. Pero tingnan natin, baka maaring subukan. Pero labas doon sa legal, mukhang masikip na ang lugar para baliktarin pa ang kung anumang desisyon ng pre-trial chamber. May ilan na lang kaming nakikita na maaaring metalegal or political na paraan para ibalik ulit ang pangangailangan para sa isang international investigation. Sa totoo, kumbaga, hindi naman tayo nakafocus lang sa ICC. Maraming ibang paraan para magkaroon ng maayos, impartial na investigation sa war on drugs na naganap. This case has been described as a test of ICC jurisdiction following a country's withdrawal. So what do you think will be the long-lasting effect of any decision on jurisdiction coming from the ICC Appeals Chamber? Yes, definitely. This is a matter of first impression. Itong jurisdiction issue ng isang dating member state ay masasabi mo lang sa dalawa at ngayon tatlong bansa. Unang nag-withdraw Burundi, tapos tayo, tapos Hungary. Yung Burundi, hindi umaabot yung investigasyon at yung stage ng nangyayari sa kanila sa ganitong level ng sa atin na nagbukas ang kaso matapos ng withdrawal natin. Kaya sa totoo, an issue of first impression before the court, but there is plenty of jurisprudence that supports its jurisdiction. Ang hirap din kasi hindi na tayo makakita ng example doon sa ibang mga tribunal. Dahil yung ibang mga tribunal ay malinaw yung saklaw. Itong International Criminal Court lamang ang parang, kumbaga, same na ang sitwasyon. Kumbaga, kakaiba talaga ang itsura niya. Dahil doon sa ibang korte, parang pumapayag ka until matapos yung trial. Ito, as an international permanent tribunal, parang kakaiba yung galawan niya. Kaya pwede ka nga maging miyembro ngayon, pero sa susunod hindi na. Pero the court will still exist. Sa iba kasi, kapag umatras yung bansa na nagbuo ng korte, dissolved din yung tribunal. Kumbaga, hindi na tayo nagkakasundo. Kaya dito, magiging instructive ito para sa mga bansa na kung sakasakali gustong makaiwas sa prosecution, sa investigation, ang gagawin, aatras na lang kesa panagutin yung mga may kasalanan. Attorney Conti, sa inyo pong pakikipag-usap sa mga pamilya ng drug war victim, what are their expectations and what is at stake for them? Kapit-kapit kamay talaga, pero sa ngayon, positive thinking sila, lalo na may 2 linggo na inaabangan sila. Ngayong linggo, yung jurisdiction challenge. Sa susunod na linggo, ay kung confirm ba ang charges o hindi. Wala kang ibang magagawa kundi mag-think positive dito. Humihingi sila ng dasal, humihingi sila ng suporta, kaya sa bukas, ang intention nila ay manood ng sabay-sabay, hindi lang para maunawaan kung anong nangyayari sa korte, pero maunawaan kung ano din yung nangyayari at epekto nito sa kanilang mga buhay. Ang hirap na ang daming nangyayari, no? Tapos parang madaling kalimutan to. Gusto nilang ma-reaffirm din ang humanity ng bawat tao with the continuation of proceedings in the ICC. ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, thank you for joining us in this interview.
And we will continue to deliver just the facts and the news you need. Until our next newsmaker, I'm Tristan Odalo.